12 oras na biyahe. Oo, ganun kalayo. Mula Bacoor, Cavite, babalik tayo sa Bicol. Mahaba ang daan, maraming kwento at panibagong adventure sa bawat kilometro. Bago lang tong aksidente na to, no? You know? Grabe. Ito na, gateway to Bicolandia. Alam nyo minsan ang pinakamagandang parte ng pag-uwi ay ang mismong biyahe. Tara, simulan na natin ang ating lakbay at tuklasin ang mga kwentong naghihintay sa daan. Good morning, ang oras ay 6 ng umaga. Babiyahe tayo ngayon pauwi ng Bicol from Cavite. 3 months ago, umuwi tayo ng Bicol at yun ang pinakaunang vlog natin. Ngayon, uuwi tayo ulit para magbakasyon. At syempre, i-vlog natin ulit. Tara, excited na ako magbakasyon. Time check, 6:26. Saan ba tayo, love? Imus, nasa Imus pa rin kami. Bacoor. Bacoor pala. Ata. Daang Hari, Imus, you know? Imus. Imus, Daang Hari. Ang ganda ng panahon. Medyo maulap. Pero yung araw, ang ganda, ang sarap sa mata. Ayan o. Sana maganda ang panahon hanggang pagdating namin ng Bicol. So, Daang Hari. Tapos ang exit natin ito ay... Ano ang exit natin ito, love? MCX, di ba? Oh, MCX. Time check, 6:38. Nandito na tayo sa may toll gate. Tingnan natin kung magkano ang binabayaran natin dito. Sana may laman yung ano natin, no? Pag walang laman, patay. Oy, meron. May 597 pa. Walang masang ka-exit. Exit? Di ba sa ano? Sa dulo? Sa may Batangas part. Mag-uwisa tayo siguro. Ganda ng ulap tsaka ng langit, love, no? Time check, alas 7 na. Nandito tayo pa rin sa SLEX. Sabi ni Waze, 7 hours and 31 minutes yung biyahe to Bicol. Pero syempre, stopover tayo. Madami. Tapos mag-video-video pa. Kaya mga, ano yan, 12 hours. Di ba, love? Never naman kami nakabiyahe ng 8 hours ng gano'ng kabilis. Palaging 10 to 12 hours ang biyahe namin palagi. Panguulan na. Iipunin mo yung itim na ulap na. Sarap magmotor, no? Yan, no? Sarap. Dami. Dami nilo, no? $7:20 na. Exit Santo Tomas. Meron pa tayong 287 kilometers. Bale, 7 hours pa daw. So, ang first break natin, bale sa may unahan, mga 8 tsaka tayo mag first break. Parang ano lang yung labi, diba? Parang shift, no? Parang lang nasa trabaho. May first break, may lunch, may second break. Tapos OT, diba? Grabe naman yung kalsada dito. Yan, dito okay na. Magkano kayang toll dito? Usually ano yan, 200, 190 ganyan. Tingnan natin. May nabusina.
Relax. Magkano? 162. Very nice. Doon na lang tayo dati mag-break, no? Opo. Yung sa may McDo, tsaka sa may coffee shop, no? Time check, 7:55. Meron pa tayong 265 kilometers papuntang Daet. Hanap muna tayo ng mapagbe-breakan. Nandito pala tayo sa San Pablo ngayon. Ayun, SM City San Pablo. Ganda pala ng SM nila, no? Blue. Stopover muna tayo. Hanap tayo ng ano, pwedeng pagkapehan. McDo, ganyan. Wala yung mga kasabay natin bus dati, yung mga mandigma, alam di ba? Yung mga pa-Quezon. Mandigma. Mamaya, sabagay, mamaya pa yun. Jollibee. Kaso kasi mas masarap ang kape ng McDo eh. Para sa akin lang ah. Hindi ko alam masarap yung kapeng ginagamit ng McDonald's eh. Ito na tayo. 8:16, hindi pa tayo nakakahanap ng ano, pagtitigilan. So nandito na tayo sa province of Quezon. 250 kilometers pa. Siguro doon lang tayo mag-break sa dati. Malapit tayo lang, di ba? Probinsya na ulit, no? Saan nga tayo? Ito pa. Diretso lang pala talaga. Kala ko kakaliwa. Feeling ko ito na yun. Ayun, no? Yun, no? Yung may 7-Eleven na yun, no? Ayo. Yan, dito tayo. Tuwing umuwi kami ng Bicol, dito kami lagi tumitigil. McDo, 7-Eleven, tapos may coffee shop dyan. So, tapos malawak yung parking nila. Oh, di ba? Hindi nga pala ako nakapagkape kanina, kaya tamang kape muna tayo dito sa McDo. Tamang kain at tamang tambay na rin. After kumain, dadaan lang tayo dyan sa may 7-Eleven para bumili ng tubig at snacks na baon natin sa daan. Mahaba ang biyahe natin, kaya dapat may libangan tayo na snack para hindi antukin. Mahirap na. Time check, 9:03. Medyo na-overbreak tayo. 30 minutes. Medyo napahaba yung ano natin, tambay natin. 30 minutes. Meron pa tayong 248 kilometers. Ang sunod na stopover natin sa lunch na bali, sa ano, sa madagat na lugar. Saan nga yung Gumaka? Apple. Bali mga ano na yun, mga anong oras yun? 11 or 12. Saan na ba tayo ngayon? Quezon Province road to eh. Oo nga, Quezon Province na. Lucena, 42 kilometers. Pero sa bypass road naman tayo ng Lucena dadaan eh. Yung may ano, underpass. Parang tunnel. Tapos maya pa, bako-bako na yung daan. Magsisimula na tayo mga problema sa kalsada. Saan na tayo? Candelaria. First time natin dumaan dito. Hindi tayo dumaan sa bypass road. Ito na tayo, Municipality of Candelaria. Ngayon nga lang ata tayo dumaan dito, no? Kasi usually yung dinadaanan namin mga bypass road. Kaya para walang traffic. Pero okay lang, may experience naman.
Hindi, actually mga bypass road, mga bago lang yan. Siguro ng mga simula tayong umuwi ng mga 2016, 2017. Baka dito rin tayo dumadaan, no? Dati, bakit nakadaan na tagal? Puso na rin pala food panda dito. Oo, sa diet nga may food panding. Ang galing yan, ah. Sa akin biyahe na ito. Usually pag ganyan mga Quezon lang yan eh. Pero yung Mandigma, hindi ko pa nakikita yung Mandigma. Hindi kumpleto ang biyahe ko pa uwing Bicol pag walang Mandigma na bus eh. Sariaya na tayo. I love Sariaya, hindi, Heart Sariaya lang pala yan. Wala pala I love. Tsaka habang patagal ng patagal, padilim ng padilim. Ibig sabihin, papalapit tayo ng papalapit sa Bicol. Paulan ng paulan eh. Ilan pa? 220 kilometers pa. Ang oras, 9:48. Maunlad din tong Sariaya, no? Very nice. Matraffic na rin no? Linggo pa niyan. Sa bahay, kahit saan naman yun, traffic na talaga, no? Bago lang tong aksidente na to, no? Yun, no? Grabe. So, Mag-iingat palagi. Grabe yun. wala pa naman siyang helmet. Oo nga, hindi may helmet siya sa gilid, dinubad niya lang ata. Okay. Buti may helmet siya, galos lang ang niya sa binti. Makatawa. Delikado. Kaya dapat talaga palagi ka may helmet, tsaka lagi ka nag-iingat. Kaya chill lang tayo labas. Oo. Kapag kami lang drive, chill lang talaga eh. Mabagal man, makakarating din. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Yeah. Pagkalanganin, huwag nang isingit, di ba? Huwag nang ipasok. Saan na ba tayo? Tayabas, Sariaya Road. Kakanan na tayo sa may bypass road dyan sa unahan dito. Puno sila oh. Ano yan? Yung mga lumang sports runner. Nga sana, buo pa din oh. Taman suklay pa si ate sa likod oh. Loaded sila no? May nakaupo sa gitna. Ang galing na. Sarap ng outing. Ay, pabicol na. Tayabas, Lucena. Pabicol na may bigs na. Ayaw nga, may Big's Diner na Ay ano. Ay, pala sila ng palayo ang Big's Diner Oo, palay na palay. Dati Bicol lang yan eh. Lalo ng pagpasok niya ng Naga, ayun na, puro Big's Diner na yan. Sa diet meron din, pero sa SM may Big's Diner. Nakakain na tayo dyan once sa Naga, diba? Sarap naman yung pagkain nila. Very good, very good. Sa kaya outing na ito sa sasakyan na ito, no? Sa bagay Quezon, madagat talaga dito sa Quezon, no? Mailog tsaka madagat. Stopover tayo. Saan? Quezon. Charot. Mag-swimming. Lahat pala plinano natin, yung tulad ng dati, no? Kasi one time umuwi kami ng Daet, nag-stopover kami sa Quezon, dyan sa may, anong San pangalan doon? Narciso. San Narciso, nag-swimming kami doon, dagat, oh, ganda. Next time, punta tayo doon ulit. Ganda pa naman ng mga dagat nila.
Kaso liblib talaga yung dadaanan, love, no? Hermano Puli. Oh, Ano yun? kala ko lulusot. May balon. May butas. Kunti lang sasakyan ah. Biglang luwag ah. Malapit na tayo sa Bitokang Manok. Malapit na ba? Malapit na. Siguro mga 40 kilometers na lang. Ah, Saan na ba tayo? Lucena, Pagbilao. Pagbilao Bypass Road. Malapit na. 208 kilometers, no? Malapit na yan. Buti pa dito sa Quezon, ang lawak ng kalsado, no? Ayan, no? daming lanes. Dito sa Pagbilao. Tsaka maayos, maganda pa. Pero ibang part ng Quezon, papasok ng Bicol, ayun, medyo na yun, malala. Medyo na doon, rough road, malala. Pero sana ngayon okay na. Feeling ko laging ganun yun kasi maulan dito, iba yung weather dito pag papasok ng Bicol, di ba? Maulan, kaya siguro lumalambot yung kalsada. Feeling ko lang ha. Kaya nahirapan silang ayusin. Yun yung unang reason. Pangalawa, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit. So may dinaan na kami yung bypass road. Hindi namin alam kung anong pangalan. Kasi parang bago lang to. Parang first time namin dumaan dito. Pagbilao. Hindi. Pagbilao bypass road. Yun pala. Pero parang ngayon lang tayo dumaan dito talaga, no? Okay naman siya. Pero hindi naman mukhang bago. Mapuno, magubat, ano? Mabundok pala, ayun, no? Ay, ganda. Parang ganda dito. Ito ang ganda ng mga puno. Ay, kalab yung puno. Oo nga, anong puno kaya yun, no? Ba't nakakalbo yung mga puno? Ay, may dagat. Okay. Pwede ba tayong tumigil dito? Ba't may dagat dito? Asan tayo? Overlooking ng dagat, oh. Ngayon nga lang talaga tayo dumaan. Ngayon nga lang kami dumaan dito, sure na. Sure na. Sure na ba eh? Saan tayo pwede tumigil? Kasi may tricycle kanina sa likod namin, hindi kaya makatigil pa dito. Nakakayang tumigil eh. Dito. Magsa-drone ka? Sa unahan siguro, para safe lang. Ganda naman dito. Dapat ba yun ang drone mo? Hindi, yung makikita lang natin yung view. Okay na yan. Mahangin! Ganda ng bundok, oh. Ay, Ganda ng dagat. Sige, sa baba pa. Sa likod ng truck siguro, para safe.
Ngayon ang bumubuhos yung ulan dun, oh. Maganda dito, ha. Dadaan tayo lagi dito, no? Tuwing umuwi tayo. May tulay sa taas. Saan kaya yan? yung tulay mukhang dead end, eh, no? Mukhang putol yung dulo. Oops, pangat. Ayun, ito talaga yung mga gustong gusto ko, eh. Green, no? Liblib. Yung mukhang maaswang pa, no? Mukhang maaswang pa dito, ah. May kabayo. Ang laya, no? Malayo yung kabayo, no? Walang tali. Kain lang siya, chill lang, no? Ah, maliit lang pala tong bypass road na to. Saglit lang pala to. Hindi mahaba. Pero ang ganda ng view dun sa may taas, no? Pagbilaw pa rin. Dito medyo ano na yung kalsada, no? Medyo... Marami nang pinagdaan. Oo. Medyo palubak na. Tsaka yung ulap medyo madilim-dilim na. Pero okay lang. Ayun, no? Sa unahan madilim na talaga. Pero makikita mo naman nila sila yung mga kalsada, diba? Yung mga tapal-tapal kahit pa paano. Tingnan natin sa unahan pa na konti, no? Usually dun talaga sa unahan yung malala, diba? Ganda ng mga bundok, oh. Ang ganda sa mata. Grabe naman yung truck na yan. Ano yung pusit? Makapagbugo ng itim na usok, no? Kawawa talaga ang mga nakamotor na nasa likod, no? Grabe. Ganda ng bundok. Green na green, no? Na-distract ako dun sa truck kanina. Yun na naman siya, oh. Kung makabuga ng usok, oh. Kulay itim na tayo. Di ba? Kawawa talagang kalikasan. Saan na tayo? Old Zigzag Road na raw, 3.6 kilometers. Ay, andito na tayo sa may Pitukang Manok, pakyat. 3.6 kilometers. Tapos maulan na dun. O dun, dito okay naman dito. Ay, umuulan. Umuulan na dyan sa unahan lang, oh. Actually ngayon umuulan na. Grabe ba? Ayan, bumubuhos na ang ulan. Kumusta na kaya yung kalsada dito, no? Sana okay. Sana okay. Ayun yung mandigma na bus, oh. Hindi pa rin, may mga ano pa rin talaga, no? Pero hindi na kasi lala tulad ng dati, no? Yung dati talagang may hukay. Ngayon kahit pa paano tinatapalan nila, kaya maganda. Ayan, no? Makikita mo yung mga tapal-tapal na. Pero yung kalsada dito, hindi katulad ng papuntang Baguio, kaya sa north, no? Kasi sa north, sulit talagang biyahe, no? Smooth, no? Nalala mo pumunta tayo ng ano yun? Pagudpod. 400 kilometers pero 8 hours lang ang biyahe. Hindi tulad nito 300 kilometers. Pero babiyahe yan, 8 hours din, 8 to 12. Doon kasi puro highway. Tsaka ang gaganda ng kalsada, no? Spaltado, no? Dito spaltado din naman. Ginagawa naman siguro nila yung best nila. Talagang maulan lang. Maulan lang siguro talaga palagi. Kaya lumalambot, no? Tsaka yung kalsada pala dito maliliit, ay masisikip, no? Hindi tulad sa north, no? Malalawak, di ba? Nung papunta tayong Pagudpod. Ganda mag-drive dun, maganda mag-drive. Babalik kami dun sa may Pagudpod na yun. Tapos ipa-vlog na kami.
Maganda doon, promise. Kahit sa Zambales pa nga lang, maganda na, di ba? Yung mga dagat-dagat doon, yung mga ilog-ilog, ay nako. Tsaka kung pagandahan ng ilog siguro, mas maganda yun sa Zambales. Yung mga inano ng lahar, yung mga dinaanan ng lahar. Kung paano na forma yung mga ilog nila, ang gaganda, di ba? Sana yung entrance? Ay, dito pa. Ano to? Ay, ito yung Bundok Peninsula. Hindi tayo dyan. Doon pa tayo sa unahan. Kasi may truck. Bawal naman ang truck doon sa ano eh. Ay, dito okay na yung kalsada, no? Dati kulay coral spot, ma-coral spot to dati. Ngayon wala na. Oo nga. Nice one. Good job. Dito kaya, kung saan ang kalsada dito, no? Hindi rin pala tayo makakapag-drone dito kasi nakaulan din. Sayang. Pero maganda dumaan dito kasi gaganda ng mga puno, no? Dati maunggoy pa dito eh. Ngayon wala na. Puro pataas dito, no? Yan na. Ang ganda. Walang traffic ngayon dito ah. Dire-diretso tayo, no? Tarik na. Grabe. Ayun lang, may malalim na ano. Ganito. What a view. Ay, inulan sila. Sayang, magpipicture-picture sana sila. Sayang. Ang ganda ng lugar na to kahit maulan, no? But, Gubat, ah. Honeybee. Ay, okay. Bako-bako. Aha, aha, aha. Taas ng ulan. Hokbay. Hokbay? Hokbay. Ito yung kinakainan dito, no? Yan, no? So, malapit na tayo sa may kabilang zigzag road. Pababa naman. Ah, ito na yun. uy, may Bajaj. May Bajaj ka yun, oh. Bajaj, oh. Diba? Iba talaga ang Bajaj, ano? Matibay. Kaya umangat, no? Oo.
May sakay pa siya, tsaka gamit, no? Baka Bajaj yan. Buti na lang kahit maulan, labas yung sikat ng araw. Hindi gloomy yung mood. Yun, no? Maliwanag. Ganito, mapuno. Galing naman ng Bajaj. Di ba? Yung iba ginagawang camping parang camping van Huh? style. Hindi ko alam yung tawag dun pero ganun ginagawang camper van pala, ganun. Ganun yung style pero Bajaj. May pinapanood akong vlogger. Hindi ko alam kung Bajaj yun sa kanya. Si Dijan or Jan ba yun? Sorry, hindi ko alam yung pronunciation. Pero nanonood ako sa kanya. Ganun yung nila. Gamit. Oo, nagka-camping sila. Ganun. May one time na panood akong episode, ninakaw yung drone niya kasi natutulog siya sa lagi siya natutulog sa may tabi ng parang store na ang kaharap kalsada. Doon siya sa parking area natutulog. Ang kaharap katabi kalsada lang. Tapos naglalatag siya ng tent sa tabi ng Bajaj niya. Kasama niya laging 3 aso niyang cute. Yun lang, nagising siya. Wala na yung drone niya. Kawawa man. Bad trip. Mga tao talaga no? Visit. Nag-grind yung tao Nakawin yung drone. Pero ang cute ng mga aso niya. Lagi niyang kasama sa sila mag-asawa. Yung asawa niya teacher ata. Kaya hindi niya palaging nasasama. Pero lagi niya kasama yung mga aso niya. Tapos ang laki nang nararating ng Bajaj niya. Grabe. Amazing. Nakakabilis. Saan? Nakarating sila ng kung saan lang. Basta malayo. Galing naman. Ginagawa pala ni. Oo, ginagawa Buti na lang ginagawa na nila, di ba? Tsaka dapat talaga ngayon summer kasi pag December, maulan non-stop. At least ngayon, bibihirang ang ulan. Tsaka sabi naman sa weather forecast, medyo maulan daw ngayon. Pero may init din tulad niya. Buti na lang. Ayun, nakalabas na tayo. Okay, malapit na tayo mag-lunch, ibig sabihin. Sunod na ito, dagat-dagat na Madilim pa din ang ulap. Nakakatakot. 11:17. Tayo? Atimonan. Nasa madagat na area na tayo. Konti pa, titigil na tayo para kumain. Ayun ganda ng view. May tricycle sa unahan Ayun ito yung dagat Kabisado mo na pala doon. Oo. Hindi, kita ko dito sa mapa Ganda ng dagat. Sarap, no? Yung pag nakakita ka ng dagat, nabubuhay ang kalab, di ba? Taong dagat kami. Dagat ang kaligayahan namin. Ano yung floating cottage? Ay, hindi, bangka. Ano ba yun? Bangka pala. Ito. Ang ganda. Dagat. Bukas tayong bintana. Yan dagat Hindi maalon. Hindi nga maalon Wala naman kasi masamang panahon. Ano lang yan? Saan tayo kakain? Daphne ulit. Daphne. Hindi na nga Daphne tayo na Daphne na naman Iba naman Sa iba naman? Oo. Wala namang iba. Try tayo na iba. Wala mga ibang pagandahan. Ganda ng dagat Dagat baby. Mahabang bakasyon namin yun. Sa linggo.
Kaya susulitin natin yan. Kailangan pagbalik maitim na ako. Ang goal is masunog. Mangitim, ano? Yan po. Kalsadang may dagat, no? Coastal, no? Nakaka-relax tingnan, no? Nice. Next time, Sorsogon. Sa Sorsogon, madami pala magagandang dagat doon. Nakita ko lang sa vlog ni J4. Grabe. Yung Pink Beach, no? Dalawin natin yung minsan lang, no? Hirap pag may trabaho, no? Hindi man pwede mag-resign. Pag nag-resign, nako, just go. Grabe. Mamumulubi. Kaya kailangan mag-leave o kaya weekends, yan lang. Minsan nga weekends may trabaho pa eh. Ano ba yung trabaho na yun? Pero pag okay na yung channel natin, baka pwede tayo tingnan natin kung kayang mag-resign tapos mag full time, no? Tapos travel tayo ng travel, no? Lahat ng dagat sa Pilipinas. Walang makakalampas, no? Ay, ganda, umaraw na ulit. Halika, kain tayo. Ah, puta. Oh, maganda dyan, ah. Ay, ito yun. Papas. Papasi, ano? Oo, okay ito na. Next time. Bilis nga ng biyahe natin ngayon, no? Maliwanag pa. Pag umuwi kasi kami ng Bicol, mabagal. Tsaka ang dami namin tigil. Ngayon siguro, nakailang tigil na ba tayo? Dalawa pa lang. Yung isa, unang break natin, yung 30 minutes. Tapos yung pangalawa, magda-drone dapat. Kaso biglang umulan. Kaya umalis na tayo. Gano'n makatagal yung pangalawang stopover natin? Yung mga saglit lang. Wala, mga 5 minutes lang. Umalis na agad. Tapos ito na yung sunod lunch. Pero ang takbo namin palaging 60 lang, 70, 80, ganyan. Actually, mabilis na nga yung 70 tsaka 80. Basta ano lang, takbong tito lang, no? Takbong chubby, ano? Ano tayo? Welcome to Plaridel, a pure end-to-end fiber powered putang ina FiberX. Converge pala yun. Ad pala ng ano yun. Kala ko naman mga delicacy, mga fiber pala. Gloomy na ulit, wala na ulit yung sikat ng araw. Duffs. Ayun o. Ano, dyan na tayo? Ah, dyan na lang. Okay. Lunch time. Mag-lunch muna tayo dito sa Duffs. Dito naman kami palaging kumakain. Papunta, pabalik. Dito kami palagi. Next time tayo mag-try ng iba siguro. Dating gawin lang muna tayo. Dito na tayo mag-park, no? Puro puti. Puro puti. Ganda ng dagat. Diba? Kaya gusto ko tong restaurant na to eh. Tabing dagat. Pero next time, mag-try tayo ng iba. Ay, langka. No? Adobo na lang. Ito adobo. Tapos, yung langka. Isang langka. Anong rice ba? Dalawang rice. Okay na po sir? Yun lang. Serve ko na lang po. Thank you. Kakain muna kami ng tanghalian. Ang sarap nga pala humigop ng mainit na sabaw pag nasa malayong biyahe ka. Ang ulam natin ay langka at adobo. Mga paborito ko yan. Mga luto sa gata at adobong baboy yan, solid dyan. Pagkatapos kumain ay tumambay muna ako dito sa labas para magpahinga at magpahangin na rin.
Naglakad na rin ako sa buhangin kasi hindi naman mahangin at hindi rin maalon at nakakatanggal talaga siya ng pagod at umay sa pagmamaneho. Naisip ko rin pala mag-drone sa tabi ng daan dito sa tabi ng dagat. Ang ganda. Time check, ano, 12:15. Ilan pa? 161 kilometers. Malapit na. Uy, grabe. Grabe nga yun. Tumatalsik ang mga tubig-tubig, ano? Sabi 5 daw, nandun na tayo. 4:45 pala. Mga 6 nandun na tayo. Maluwag ang kalsado, no? Siguro kasi dahil talaga linggo, no? Bibira tayo magbiyahe ng linggo. Linggo po ta. Bibira tayo bumiyahe ng linggo, diba? Summer usually tama. Summer, oo. Biyahe kasi namin laging Sabado eh. Kasi siguro madaming kasabay. Dati traffic dito palagi, diba? Pagdating sa Quezon. Pero ngayon mahal na araw, sure yan. Madaming umuwi ng probinsya. Madaming umuwi ng Daet at Bicol region basta. Init na ulit to. Nice one. Okay, iwas sa lubak. Kakapasok lang ng na to, Gumaka Bypass Road. Ito ata yung matarik, yung maganda yung view. Titingnan natin. Mag-green na, no? Ang daming nyug, no? Sarap tingnan. Nakaka-relax mag-drive sa mga ganito, no? Gubat, no? Paahon na daan. Ay, ito nga yun, no? Biglang bagal sila dito, no? Hirapan. Siyempre, mabagal din tayo. Hindi nakalusot na yung bus. Paahon nga, grabe. Tandaan sila, no? Sobrang tarik, no? Taas. Super lines. Ay, barangay ano yan? Bago lang yan, ah. Barangay Inagbuhan, Ilaya. Habang paahon naman na ito. Halaba, ano? Yun. Mahaba. Yun lang yung Bicol na mahaba. Halaba. Goto. Tatawid sana siya, oh. Tatawid rin naman kita, eh. Kasi biglang okay. Tigil muna tayo dito. Ganda ng view. Diba? Okay, so puro pababa naman. Ay, kulay puti yung kabayo, oh.
Puro pababa naman tayo. Ganda ang tarik, no? Nice one! Ba't ganyan yung kalsada? Ay! Ani! Ba't biglang ganun yung kalsada? Ano ba yun? Parang bangin lang ah. May tipak sa gitna. Ganda dito. Nakakatakot lang yung kalsada. Buti walang sasakyan sa likod natin kanina. Tinignan ko naman bago ako pumihit. Delikado yun ha. Sana maayos nila yun no? 12:51 na. Meron pa tayong 150 kilometers. Malapit na yan? Mga 6 nandun na tayo. Sakto 12 hours. 12 hours na biyahe. Nakatakot sumingit dito ah. Mahirap pong mag-overtake pag hindi mo makita yung kasalubong eh. Yan ang cause ng mga aksidente minsan eh. Ano daw? Ay pwede daw. Thank you. Sa inyo siya ng kamay oh. Paano na naman Ani? Pababa ulit. Ayun oh, pababa oh. Ay ay ay. Very nice. Ano? Hihi. Ang ganda. Tamo doon tayo mapupunta. Kita mo yung kalsada na yun. Kita mo yung truck na may nakapark. Pag may truck na nakapark yun nga yun. Magaganda yung mga bypass road ng Quezon in fairness yun nga yun. May truck na nakapark na white. Tarik ulit. Pababa. Dapat palagi maayos ang brakes niya dito. Ay, ito ba yung sa Narciso? Ito yung pa sa Narciso pala. Yung magagandang dagat, ano? Saka Alibijaban, di ba doon din? Alibijaban ba yun? Alibihaban ata. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Palusong na daan. Ganda ng view din dito, no? What a view! Ganda. Paano kaya nila kinakabit yung mga poste ng kuryente na yan, no? Ayan o. Tapos pinapatuloy nila dun no? What? Pinapadaan talaga nila sa bundok no? Ang ganda ng view. Sarap. Ganda yung dagat oh. Yun o. Sana buhay na nila yung mga train no? Magte-train talaga tayo no? Pa-experience naman yan. Yung malalayong biyahe ng train, yung city to province, mga gano'n, no? Sabi daw dati 2023, di ba? 2026 na. Gaganda ng mga bypass road ang Quezon, no? Kasi nasa bundok tayo dumadaan, kaya pataas pababa, no? Kaya pala. Ayun na yung ginagawang MRT, LRT. Kumusta kaya yung kalsada dito? Ito yung kalsada dito, pangit talaga. Pero mula nung nasilip sila, siguro naging okay na. Oh, diba? Ay, hindi pa rin ata. Ay, medyo okay na, no? Hindi pa rin pala. Ganun pa rin pala. Tinatapalan lang. Sabagay, hintayin muna nila matapos to bago ayusin tong baba, no? Kasi walang dadaanan pag inayos ata nila to eh. Lubak-lubak. Pero maganda niyan, tuloy-tuloy yung gawa nila nito. Dito talaga bumabagal eh. Ayan o, no? Butas-butas. Siguro mga 2032. Tapos na to, no? Joke lang. Ganda ng pala yan, no? Buti na lang
Sa gitna ng bako-bakong daan, may magandang palayan, ano? Grabe yung kalsada sa kabilang, pangit oh. Yun oh. Dito rin. No? Hassle. Well, pabalik dyan tayo dadaan. Masarap umuwi ng Bicol. Ang challenging lang talaga na part, aside sa haba ng biyahe, ay yung kalsada. Diba? Dito okay na rin naman. Siguro tuloy-tuloy naman yung pag-repair nila. Sana. Bago lang yun nakalagay. Welcome to Calawag. Ilan pa ba to? 119 kilometers. Sabi 520 nandun na raw. Mga 6 nandun na. Sakto 12 hours ulit ang biyahe namin. Pero kung walang stopover, dire-diretso lang. Kaya ng mga 8 to 9 hours. Kaso kasi pag dire-diretso, pangit naman. Nakakapagod dyan. Diretsuin mo, no? Boring na, no? Hanggang di may pahinga. Kasi pag stretch yun, nakakainip yun. Tsaka ang sakit sa puwet nun. Diba? Tapos wala kang stretching. Ang huling stopover natin ay sa may unahan ng bago dumating ng Santa Elena. CR break. Tapos dire-diretso na hanggang Daet. Sobrang haba pala ng traffic dito. Parang nagka-counterflow na kami dito. Sumusunod lang ako dito sa mga nasa unahan, no? Haba. Siguro kasi may nare-repair na doon sa unahan. Kaya ganun. No? Ay, grabe siya nga. Sagad-sagaran yung anyi. Sagad. Naging naging single lane na lang tong kalsada, may kasalanan feeling ko. Tingnan natin. Oo, ang haba niya, no? Tama mo sa Waze. Wala, 3 na. Tama mo, 3 lane na. Okay, so ito ang sitwasyon ngayon sa Gumaka. Ay, ano nga to? Lopez? Ay, ano nga to? Calawag. Calawag pala, sorry. Nakain na namin pati yung kabilang lane. Pati dito sa likod. Ayan o, kita nyo ba? Ano kaya to? Hindi, hanggang dyan na lang o. Pero ang haba. Grabe, tinan nyo ha kung hanggang saan yan ha. Ayan o. Nawalan tayong signal. So ito, dahil dito sa kalsadang ginagawa na to. Ito o. Ano ba yun? Ba't may hinuhukay? Alim naman ang Ano yun? Ay, sumasabit pala tayo. Papaon tayo. Hindi sumasabit yung Ay, gagawa ng sumasabit yung cover natin sa ilalim. Dito din, dito sila mahaba na talaga. Ipon sila. Baba na nga sila yun, no? Grabe. Kaya dapat matapos agad yung na yun, no? Good luck. Hassle yun. Ayan, no? Ayun na. Sabi ko sa'yo magaganon din eh. Paano kung may truck? Eh, well, makakadaan pa naman ang truck dito. Haba na dito, no? Sitwasyon ngayon. Inaayos pa din ang kalsada sa kabila. Mahulog ka. Hindi naman. Tansyado, ano? Grabe. Sa bagay, nagre-repair sila ng kalsada pala. Tama yan. Nag-aayos pala sila eh. Siguro para mas matibay na, no? Kaya malalim, no? Sa semento, hindi na. Tama. Repair niya yan. Good job. Ito na. Gateway to Bicolandia, Camarines Norte Province. Nakatawid. Nakatawid rin. Ito Camarines Norte na to, no? So ito yung papuntang Kamsur. Ito yung papuntang Daet. Ito Legazpi, 234 kilometers. Matnog 342. Ang laki pala ng Matnog, no? Daet 94 kilometers lang tayo. Alas 3, meron pa tayong 91 kilometers. 2 hours pa daw. Arrival 5:16. Ay, bumaba na naman at 3 minutes. Pero sakto 6 nandun tayo. So nandito na tayo sa Santa Elena. Actually daw sigurado ako Santa Elena natin. Ayun na nakalagay, Santa Elena. Oo, Santa Elena na nga. Oo, Santa Elena na. Tapos meron pa tayong 78 kilometers.
Sunod ng Santa Elena, Labo. Ang Labo, malaki din ang Labo eh. Kaya, tas zigzag pa yung daan. Pero ang kagandahan, smooth yung kalsada. So, nakaiihi. Sa tabi-tabi na lang, no? Maliwanag pa naman. Wala pang kukuwasan. Oo, no? Wala pang ahablot. Yung umiihi ka, bigla may ahablot sa paa mo. Daling ka dire-diretso ng gubat, no? Diyos ko. Ganda ng view. Gubat. Sa bundok dito. Diba? So, bahali alas 4 na. Meron pa tayong 59 kilometers. Pawala-wala yung ulan. Nasa Labo na pala tayo. Dilim ng ulap, no? Tsaka yung daan dito, zigzag na talaga. Pero hindi naman sobra. Well, may ibang part sobra. Pero kaya naman. Bali, wala. Ano? Anong oras na? 4:18. Labo pa din. Pero may rainbow na. Wala nang ulan. Dito wala ka na masyadong kasabay ng mga sasakyan dito eh. Lahat sila papunta na ng Kamsur. Pumapatak na naman ang ulan. Buti dito maganda na yung kalsada. Kasi hindi masyado nadadaanan ng truck dito eh. So, asan na tayo? Ano to? Bagong silang Labo. So, Matnog 344, Daet 42 kilometers, Kapalonga 31. So, malapit na tayo sa Labo proper. Pero 41 kilometers to Daet na lang. Sobrang lapit na. Mga 5:30 ganyan. Time check 4:50. Meron pa tayong 30 kilometers. Sobrang lapit na. Nakakapagod na. Pero malapit na yan, 30 kilometers. Konting-konti na lang yan. Saan na ba tayo? Labo pa rin syempre. Konti pa, Labo proper na yun. Mga 10 kilometers, no? Mga ganyan, no? Pero buti maganda na yung daan dito. Tsaka hindi na rin ganong zigzag, hindi tulad kanina. Talobatib. Sakto alas 5, 21 kilometers pa. Nandito na tayo sa bayan ng Talobatib. Ito yung papuntang Panganiban tsaka Paracale. Sa Gumaos Bay. Tsaka sa Pulang Daga. Pupunta tayo dyan. Baka bukas or sa isang araw. Kung saan yung ano yun, minahan. Ng ginto. Madami nagbimina ng ginto. Nalala ko na naman si Tricycle Diaries. Ginawa niya ng singsing yung asawa niya. Nag-propose siya yung proposal. Ang tawag doon? Engagement ring. Siya ang naggulma. At siya ang nagmina ng ginto para sa singsing ng asawa niya. Grabe naman yun, ano? Effort, diba? Halos hindi siya payagan ng mga nakakausap niya eh. Punta man talaga siya sa tunnel, ano? Very good, very good. Okay, 5:09. Narating na natin ang Labo town proper. So meron pa tayong 14 kilometers bago natin marating ang Daet. 21 minutes pa raw. Saan yung welcome to Daet na arko? Ayun. Malapit na. SM Daet, ayan. SM City Daet. Noong nakaraan kasi madilim na di ba? Nung dumating tayo. Ito. SM City Daet. Food Panda, oh. May Food Panda dito eh. Asensado ang Daet eh. Kala nyo ba?
Ito ang aking hometown. Ayun o, sa Uni Oil 68. Di bali magkano yung 7 pesos ang difference. Sa Uni Oil sa Petron, ano yun? Ba't di maayos? Hindi nila naayos ata. Hindi na-update. Ito sa likod natin, tignan. Silip natin dito. 63 ang diesel. 64, ay pwede. 3 pesos sa bali bukas hanggang Wednesday lilibutin natin ang Cam Norte. Pero sa mga susunod na episode, dito na lang muna. Thank you.